Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus. A blessed and a victorious day po para sa inyong lahat. At muli sa pagkakataong ito, isa pong paanyaya ang aking pong pinapaabot sa inyo upang tayo po ay patuloy na magkarinigan sa pamagitan ng kanyang mga salita. At hayaan natin na ngayong hapong ito, patuloy nating pasiglahin ang ating pamumuhay spiritual sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating napapakinggan sa iba't ibang mga ngaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pamagitan ng ating punong lingkod. At muli sa pagkakataong ito, brothers and sisters, isa pong napakagandang pagkakataon nito, pribileyo para sa atin na mapakinggan natin ang salita ng Diyos, no? Sapagkat alam natin ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay, no? Tatag, bigay sigla, nakapagpapatibay ng ating pananampalataya. The more na tayo po ay nakakapakinig ng ganyang salita, the more na ang ating pong pananampalataya, brothers and sisters, ay patuloy na lumalalim. Kaya kung kayo po ay handa na po makinig sa salita ng Diyos, sa mabuting balita ng ating Panginoon, ako po inyong samahan sa pagtunghay ng kanyang mga salita in Luke chapter 4 from verse 18 to 19. Mga kapatid ko minamahal, atin pong matamang tunghayan ang salita ng Diyos, brothers and sisters, na ngayong hapong ito ay atin pong pagbubuli-bulayan. It says like this, bago sa wikang sariling atin, Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of the sight to the blind, to set free the oppressed, and to announce that the time has come when the Lord will save His people. At sa wikang sariling atin, ganito pong pagkabanggit, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagdiligtas na gagawin ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, yan po ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. At sa ating pagpapatuloy, brothers and sisters, no, napakasarap na tayo po ay patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat sa panahon natin ngayon, katulad po na madalas kong sinasabi, wala tayong pwedeng paghugutan ng lakas, wala tayong pwedeng, brothers and sisters, no, mapuntahan para nang sa gayon pumayapang ating kalooban, kundi ang Word of God. Kaya bago tayo magpatuloy, brothers and sisters, hayaan natin na sa sandaling ito na tayo po'y makalapit sa Panginoon, sapagkat napakalaki ng aking paniniwala na kung tayo po ay hiwalay sa Diyos na buhay, na kung tayo po hiwalay katulad ng isang sanga sa puno, ay wala po tayong magagawa. At alam natin na walang ibang puno, no, na tayo ay pinabanggit, brothers and sisters, kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya bago po tayo tumungo sa pakikinig ng kanyang mga salita, let us pray a simple prayer sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan at kalusugan, sa lahat po ng biyaya at pagkapala na walang humpay na patuloy mong pinagkakalob sa amin, maging sa iyong pag-iingat sa buhay ng bawat sa amin, sa aming pamilya, asawa at mga anak. Marami pong salamat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tubig na aming may inom, tinapay na aming makakain, at maging sa tirahan na patuloy naming tinitirhan. Lord, ang lahat ng ito ay nagagaling sa iyo. Kaya naman dalangin namin na nawa o Diyos, patuloy mo kaming samahan, gabayan patnubayan, at patuloy mong pagtibayan ang aming pananampalataya sa pamagitan ng mga salita na lagi namin napapakinggan. At dalangin namin na ngayong hapong ito, bigyan mo po kami ng simpleng mensahe na kung saan ay lubos naming maunawaan. At gamitin mo po ang ibang alipin, ang iyong bang lingkod, Lord, upang maging daluyan ng iyong pagkapala. Use me as an instrument of your blessings. At sa sandaling ito, Panginoon, bagamat ang labi ko, o Diyos, ang gagamitin mo sa pagsasalita, ngunit kayo pong mangusap sa aming kalagitnaan. Kayo pa rin po, o Diyos, ang patuloy na magpahayag ng hiwaga ng iyong mga salita. At inaangkin namin na sa sandaling ito, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumikilos, nagtatrabaho, nagpapala sa buhay na bawat sa amin. At inaangkin namin na dakilang bagay muli ang iyong papangyarihin, sapagkat ang iyong salita ay hindi barren. Ang iyong salita ay hindi baog, kundi ang iyong salita, Panginoon, ay talagang masagana. Ang iyong salita ay mapagpala. At ang iyong salita ay mabiyaya. And we claim this right now, ang tagumpay at ang langit ng ito ay aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. So a great afternoon po para sa inyong lahat, kayong mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao at out of our country, sa mga nasa ibang bansa. So nawa sumaatin po ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Kristo. Hi po sa inyong lahat and hello. At nawa nga po, brothers and sisters, no, lagi natin i-enjoy ang bawat pagkakataon na kung saan tayo pinakapakinig ng mabuting balita. Tandaan natin, sa pagkinig ng salita ng Diyos, walang lugi, tubo lang.
sa pakikinig ng salita ng Diyos walang lugi, ang lahat ay pakinabang. So, sa ating pagpapatuloy, brothers and sisters, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. In our message of this afternoon, samantalang kayo nakikinig, ang mensahe po ng Panginoon ay akin pong pinamagatan, mga kapatid minamahal. It was entitled, Chosen to Bring Good News. So, pinili, no, upang magpahayag ng magandang balita. Pinili upang maghayag ng mabuting balita. At ito po yung sinasabi, brothers and sisters, according mismo sa bibig ng Panginoong Kristo, ang sabi dito ng Lord Himself, no? The Spirit of the Lord is upon me because He has chosen me to bring good news to the poor. So, yan po, mga kapatid minamahal, ang sinasabi ng Panginoon, no? Chosen to bring good news. So, bago pong lahat, mga kapatid, yung salita pong chosen, when we talk about the word chosen simply means one who is the object of choice or of divine favor. Kaya alam nyo, mga kapatid, no, bukod sa Panginoon, napakapalad natin, lalong-lalo na, no, yung pong mga mangangaral, brothers and sisters, na kung saan, no, katulad namin, na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, na kung saan ay napilit na hirang upang mag-share ng gospel, brothers and sisters. No? It is a divine favor na mula sa Panginoon. At hindi lang yun, no, yung salitang chosen, it simply means elect. Yung salitang chosen, it simply means selected. Yung salitang chosen, it simply means favored. In other term, bukod sa pinili, ibig sabihin, mga kapatid ko minamahal, yung salitang chosen ay nahirang. So kung titignan natin, mga kapatid ko minamahal, hindi po lahat ay brothers and sisters na may kaalaman, may karunungan sa pagpapahayag ng mabuting balita. At hindi lahat, brothers and sisters, ay nahirang at napili sa paghahayag ng mabuting balita. Kaya kung tayo po ay napagkatiwalaan ng Diyos, kinahabagan at kinaawaan, upang tayo po ay maging instrumento, brothers and sisters, ng pagpapahayag ng mabuting balita, gamitin po natin ito, brothers and sisters, no, ng ating buong kakayanan. Let us do it, brothers and sisters, do our very best, mga kapatid minamahal, sa tulong ng Panginoon. Tandaan po natin, no, tayo ay binigyang bibig, brothers and sisters, higit sa lahat, upang ito'y magamit natin sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ay, kahit walang pandemic, mga kapatid minamahal, dapat bilang tayo po ay nahirang, no, higit sa lahat katulad ng Panginoong Kristo, upang maghayag ng mabuting balita, no, dapat season or out of season, we must preach the gospel. We must bring them the good news. Sapagkat ito talagang layunin, mga kapatid ko minamahal, lalong-lalo na sa panguna ng 12 apostol. Sila'y tinawag at tinirang ng Panginoon, brothers and sisters, no, ng Diyos amang sumasalangit, for that purpose, mga kapatid, to spread the good news, to talk about Jesus, to talk about, brothers and sisters, the gospel. Kaya, ang napakaganda rito, brothers and sisters, no, kung tayo po ay napili, mga kapatid minamahal, o yung tayo ay mapili at mapagkatiwalaang makapangaral ng mabuting balita, katulad ng Panginoong Kristo, ito po ay isang napakalaking pribilehiyo. Ito po ay isang napakalaking oportunidad. Sapagkat iba't iba talaga, mga kapatid minamahal, yung pagkatawag ng bawat sa atin. Iba't iba, brothers and sisters, yung ating function, mga kapatid, yung ating place sa church o sa simbahan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po, mga kapatid ko minamahal, brothers and sisters, ay no, katulad ngayon, nakapaglilingkod sa pamagitan ng pangaral, ito po ay sa kadahilanan, brothers and sisters, bukod sa ating tawag, yan po ay dahil sa tayo po ay kinahabagan ng Panginoon. So ito po ay sa pamagitan ng habag at awa ng Diyos, mga kapatid ko minamahal. Kung bakit tayo nangangaral sa pangaral, no, sa larangan ng spreading of the good news, sa larangan ng paghahatid ng mabuting balita, sapagkat ang Diyos po ay naawa sa atin. Kaya tayo po ay binigyan ng pagkakataon, katulad ko, no, kung bakit ako ay nakapaglilingkod sa Diyos, sapagkat ako po ay kinahabagan ng Panginoon, kinaawaan ng Diyos, no, pinagkatiwalaan, brothers and sisters, nahirang sa madalit sabi, upang i-share ang mabuting balita. At isang magandang larawan dyan, at halimbawa, kung walang iba kundi si Jeremiah the prophet, no, in his younger age, mga kapatid, no, kung titignan natin mula sa kanyang kabataan, no, sa kanyang batang gulang, mga kapatid ko minamahal, siya po ay tinawag na ng Panginoon, tinawag na ni Yahweh. Kung titignan natin, siya po ay may gatas pa sa labi, brothers and sisters. At bukod doon, no, sinasabi nga ng gospel, mula pa sa sinapupunan, no, Jeremiah the prophet was chosen by God, mga kapatid. At yan po, brothers and sisters, yung kung titignan natin, no, kagandahan, mga kapatid ko minamahal. At kung titignan natin, ang Diyos po ay hindi namimili, brothers and sisters, no? Ang lahat ay pwede niya gamitin, brothers and sisters, ayon na rin po sa kanyang niloloob.
At dito sa John chapter 16, verse 15, Jesus said to His disciples, "You did not choose me, but I chose you." Hindi daw po tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. At hindi lahat ay napipili. Kaya kung tayo po, mga kapatid ko minamahal, ay binigyang pagkakataon, brothers and sisters, para ihatid ang mabuting balita na katulad ng Panginoong Kristo, mga kapatid ko minamahal, huwag po tayo mag-atubili. No? Iyan po ibahagi natin with confidence sa tulong ng Panginoon. Now, ang tanong dito is this, brothers and sisters, in our part, no? How can we bring good news as chosen? Bilang tayo po tinawag, mga kapatid ko minamahal, upang maghatid ng mabuting balita, katulad ng Panginoong Kristo bilang pinili, brothers and sisters, ano ba yung dapat natin gawin, mga kapatid? How can we bring good news? Paano natin maihatid ang mabuting balita? Sa isang banda, mga kapatid, no, bilang karagdagan, lagi po nating tatanda na hindi porket may katulad yan, halimbawa, hindi porket may nagpe-Facebook live na halimbawa, tayo naman po ay kaya nating i-share ang gospel, papabayan na natin sa iba yan. At kung titingnan natin, mga kapatid, hindi lang naman ng mga pare ang mga tinawag ng Panginoon, brothers and sisters, hindi lang yung mga pastor, kundi lahat ay pwedeng pagkatiwalaan at pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At kung tayo naman po ay pinagkatiwalaan ng Diyos, brothers and sisters, nawa naman po ay ibigay po natin sa Diyos yung nararapat. Kung titingnan natin, sabi dito ng Bible, di ba? He has chosen me. No? Ang Panginoong Kristo ay napili at nahirang upang maghatid ng mabuting balita, katulad natin. So, ang tanong dito, kung tayo ay napilit na hirang upang magayag ng mabuting balita, brothers and sisters, maghatid ng good news, anong dapat natin gawin, no? How can we bring good news? So, ito po yung tanong, no? Mga kapatid, paano natin ihahatid ang mabuting balita bilang hinirang? First and foremost, ang sinasabi dito is preach Christ. So kung tayo po, mga kapatid ko minamahal, ay nais nating mahatid ang mabuting balita bilang tayo po ay hinahirang, so ang kinakailangan natin gawin, brothers and sisters, ay pangaral si Kristo. Kaya maliwanag pa sikat ng araw na sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Let us read it, no? For it is not ourselves that we preach. Sabi dito, no? We preach Christ as Lord, and ourselves as your servant or servants for the sake of Jesus. Sabi dito, no? For Jesus' sake. Sa madalit sabi. At sa wikang sariling atin, maliwanag din sinasabi rito ni Apostol Pablo, tunay at totoong lingkod ng Diyos. Sabi niyo po rito is this, no? Si Kristo na siyang larawan ng sabi ito, no? Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ang sabi rito, no? Okay. Sabi rito, brothers and sisters, no? Hindi, sabi rito, no? Si Kristo, brothers and sisters, no? Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ng Diyos o ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. So yan po yung sinasabi rito ni Apostle Paul, no? We preach Christ, not ourselves. Ganon din po tayo. Kung tayo po, mga kapatid ko minamahal, nais natin maghatid ng mabuting balita bilang bilang nahirang, brothers and sisters, ang kinakailangan natin gawin, mga kapatid ko minamahal, para sa katuparan ang paghatid ng mabuting balita, wala tayong ibang dapat ipangaral kundi ang Panginoong Kristo. Hindi yung galing natin, hindi yung karunungan natin, brothers and sisters, hindi yung natapos natin. Hindi yung kung ano pa mang taglay natin. Sapagkat ang atin pong layunin is to bring good news. At para mahatid natin ang mabuting balita katulad ng Panginoong Kristo, na kung saan ay hinirang ng Diyos, mga kapatid ko minamahal, ang dapat nating ipangaral ay walang iba kundi ang ating lamang Panginoong Kristo. You know why? Sapagkat siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat siya lamang po yung namatay sa krus ng Kalbaryo, siya lamang po yung nagbata at nagsakripisyo, naghirap, at siya lamang po yung tumubos, nagbayad sa ating mga kasalanan, at wala nang iba. Kaya dapat siya lamang po yung marinig ng ating mga tainga. Siya lamang po dapat yung marinig, brothers and sisters, ng mga tao ng sanlibutan. No? How can we bring good news? Preach Christ. Season or out of season, we must preach Christ. Ito yung napakaganda, brothers and sisters, na dapat natin gawin. Ipangaral natin si Kristo para may mangyari sa buhay ng tao. Ipangaral natin si Kristo, mga kapatid ko minamahal, para maraming maligtas, para maraming magbalik loob.
Ipangaral natin si Kristo para mawala yung mga virus bukod sa ating pananalangin. Ipangaral natin si Kristo sapagkat siya yung solusyon sa lahat ng ating problema. At siya yung kinakailangan ng bawat tao sa mundong ito, saan ka man, brothers and sisters, naroroon. Preach Christ. Kaya si Apostol Pablo, biruin niyo po, siya po ay nagpakaalipin, mga kapatid ko minamahal. Para nang sa gayon, mga kapatid ko minamahal, mapangaral si Kristo. At kung titignan natin, siya po ay dalubhasa sa kautusan, kilalang kilala, brothers and sisters. Pero dahil sa naranasan niya po ang kilos ng Diyos sa buhay niya, dahil siya po ay napili, nahirang ng Panginoon bilang apostol, kinalimutan niya po ang kanyang sarili at ipinangaral niya ang Kristo, ang buhay na Ebanghelyo. At sa Romans chapter 10 verse 14 to 15, anong sabi doon? Kung titingnan natin, babasahin natin ang Bible, anong sinasabi diyan in Romans chapter 10 verse 14 to 15? How beautiful are the feet of those who bring God's message, who bring gospel about Jesus. Sabi rito, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makapangangaral kung wala silang, sabi rito, paano man silang makapakikinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya sinusugo? Kung hindi siya sinusugo, ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. So, yun po yung sinasabi, brothers and sisters, how beautiful are the feet of those who bring Jesus. So, yun po yung una na napakaganda rito. For us to bring good news, mga kapatid minamahal, para maihatid natin yung tamang balita, magandang balita, at yung talagang, brothers and sisters, dapat mapakinggan ng tao, wala tayong dapat ipangaral kundi si Kristo. For us to bring good news, preach Christ. Hindi po French fries, preach Christ. Not preach myself, I, me, kundi si Kristo. Kung bakit dapat si Kristo ang ipangaral natin? Kasi siya po yung kailangan ng tao. Hindi natin isinasantabi na yung mga ngaral ay ginagamit ng Diyos, instrumento ng Diyos, pero lagi nating tatandaan, higit na mahalaga yung ipinangangaral kaysa nangangaral. Sapagkat ang may magagawa sa buhay natin, higit sa lahat, ay yun pong pinapakinggan nating salita ng Diyos. Yun pong pinangangaral ko na walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So first, preach Christ. How can we bring the gospel, the good news, sabi, as chosen? Pangalawa, tell them the gospel. Para may pahayag natin sa kanila, brothers and sisters, ang magandang balita. So, ang ipahayag natin sa kanila, brothers and sisters, sa madalit sabi, ang ibigay natin sa kanila, mga kapatid minamahal, ay walang iba kundi yung gospel. Walang iba kundi Ebanghelyo, brothers and sisters. Itong salita ng Diyos na lagi nating tinutunghayan. Anong sabi ng Bible, di ba? Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Kaya napakahalaga, brothers and sisters, na ang tao ay ma-evangelize, na ang mga tao ay mapahatiran, mga kapatid, ng gospel. Nang sa gayon, ang tao ay makalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag po ang tao hindi na evangelize through preaching the gospel, through telling the gospel, mga kapatid ko minamahal, brothers and sisters, tandaan natin, ang tao po hindi papasok sa karya ng langit. Ang tao po hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kaya sabi sa Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel. Mga kapatid ko minamahal, when we talk about yung salitang brothers and sister to tell, it simply means let something be known. At sino yung something that must known? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Walang iba, ang anak ng Diyos na buhay na mula sa langit bumaba patungo rito sa lupa, na kung saan ay nagligtas, nagbayad ng kasalanan, brothers and sisters, tumayo sa ating kalagayan, mga kapatid, as our substitute. So, tell them the gospel, not our problem. So, ito po yung maganda, lalong-lalo na sa mga mangaral na salita ng Diyos. Dapat ang binabahagi natin ay kalakasan. Dapat ang binabahagi natin, brothers and sisters, ay Ebanghelyo. Hindi problema, halimbawa,
Hindi yung mga bagay na makakapagdulot ng kahinaan, lalong-lalo na sapagkat ang mangangaral na tunay na mangangaral ng salita ng Diyos, ang hinahatid niya, mga kapatid minamahal, ay yung pong nakakapag-encourage. Kung isang tao po ay totoong mangangaral mula sa Diyos, blessing po yan. Kung isang tao po talaga, mga kapatid minamahal, ay instrumento ng Diyos para magayag ng mabuting balita, ang sinishare niya po, mga kapatid minamahal, ay yung nakapagpapatibay ng pananampalataya. Tulad ng ating punong lingkod, brothers and sisters. Kung titignan natin, mga minamahal na kapatid, hindi naman sa pagkukumpara, pero andun po, brothers and sisters, yung kanyang talagang malasakit, andun kanyang desire, andun yung talagang mitiin niya, na ang mga tao ay patuloy na bigyang pag-asa through the gospel, na ang mga tao na kahit sa gitna ng pandemic, paniwalain ng mga tao na ang Diyos ay kumikilos, turuan ng tao na sumampalataya sa Diyos, manalig sa Diyos, na sa yung Diyos na gumagawa ng himala. And we do believe, and I do believe, mga kapatid, kapag ka pinangangaral ng salita ng Diyos ang Ebanghelyo, ang Diyos po ay may ginagawa. Ang Diyos po ay nagtatrabaho. Ang Diyos po ay nagpapala. Kaya nga dito, mga kapatid ko minamahal, kung titignan natin, ang Panginoong Kristo ay nagpalaya ng mga sinisiil, ng mga inaalipin, nagpakita ng mga bulag nakakita. Brothers and sisters, sapagkat yan po yung kalooban ng Diyos. Yan pong nais ng Diyos kung bakit mayroong pong paghatid ng gospel. Kung bakit hinatid ang mabuting balita to tell them the gospel. Sapagkat ito yung pag-asa ng tao. Ito yung magbabago sa buhay ng tao, ng kanyang isip, puso at buong pagkatao. At ito yung magbibigay sa kanya ng buhay na ganap at kasiyasiyan, bukod pa yung sa buhay na hantong sa karya ng langit. Kaya napakahalaga, brothers and sisters, na to tell them the gospel, mga kapatid ko minamahal. Brothers and sisters, to give information, mga kapatid. It is important to express in words, Yan po yung ibig sabihin nun, To tell means to give information. Express in words. Kung si Jesus, mga kapatid ko minamahal, gusto nating may share, hindi dapat sa senyas lang. Kasi kung tutignan natin, mga kapatid ko minamahal, maraming mga tao pagdating kay Jesus tameme. Maraming mga tao pagdating kay Jesus, nahiya po silang magsalita. No. Kinakailangan natin, mga kapatid, i-express siya in words. Napakahalaga nun, mga kapatid ko minamahal, na nasabihin natin sa tao, na ipabatid natin sa tao, ipagbigay alam sa tao, mga kapatid ko minamahal, ang patungkol sa Ebanghelyong ito. Sapagkat, brothers and sisters, through the gospel, mga kapatid ko minamahal, maunawaan nila kung gaano kalaki, brothers and sisters, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. It is important for us to tell them the gospel, mga kapatid ko minamahal. Because the gospel, mga kapatid ko minamahal, tells us about the great love of God. How big, how great is the love of God. Brothers and sisters, yan po ang amazing, mga kapatid ko minamahal. Yan po, brothers and sisters, ang napakahalaga. Ipagbigay natin alam sa kanila yung gospel, mga kapatid ko minamahal, na kung saan nakapaloob dyan yung dakila at malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is the gospel, mga kapatid. That is the gospel. Na kung saan sinasabi dito, brothers and sisters, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya napakahalaga na ibahagi natin sa kanila ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo magtuturo sa kanila, magsasabi sa kanila, sa pamagitan natin, na kung gaano kalaking pag-ibig ng Diyos sa tao, sa bawat sa atin, sa sanlibutan. At ikalawa, brothers and sisters, kapag ibinahagi natin sa kanilang Ebanghelyo, mga kapatid ko minamahal, ito, brothers and sisters, ito magiging daan upang, brothers and sisters, malaman nila na dahil dito sa malaking pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kung saan ito yung naging dahilan kung bakit tayo na dapat ay pinako sa krus ay hindi nangyari ganung bagay. Bakit? Sapagkat it is the love of God, It is yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid ko minamahal, for the love of God is the source of our salvation. Ang pag-ibig ng Diyos ang naging dahilan at sanhi ng ating kaligtasan. Kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan, kung bakit, mga kapatid ko minamahal, hindi tayo pinako sa krus,
at kung bakit hindi tayo nagbayad sa sarili nating kasalanan, mga kapatid naman, yan po ay dahilan sa malaking pag-ibig ng Panginoon Jesus. At paano nila malalaman niya kung di natin i-share sa kanilang gospel? Mga kapatid naman. So, for us to bring them the good news, so, tell them the gospel. Na kung saan, mga kapatid, kapag ipinahayag natin sa kanilang mabuting balita, malalaman nila kung gaano kalaking pag-ibig ng Diyos. Malalaman nila na yung malaking pag-ibig ng Diyos na yan ang naging dahilan ng pagliligtas ng Diyos, ng kaligtasan ng Panginoon, ng kaligtasan bawat sa atin. Kaya sabi sa John 3:17, brothers and sisters, ano sinasabi ng Bible dyan? Hindi niya sinugo kanyang bugtong na anak upang tayo parusahan, kundi iligtas, no, sa pamagitan niya. Sabi sa John 3:17, basahin natin sa mandali. Sabi ng Bible is this, no? For God did not send His Son into the world to be its judge, but to be its Savior. Pero niyo po yan. Anong sabi rito? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Kasi walang pwedeng magbayad ng kasalanan natin eh. Walang pwedeng tumubos sa bawat isa sa atin. Romans 3:23, for all have sinned. Walang perpekto, walang perpekta. Walang sino mang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Lahat tayo ay kulang. Kaya anong ginawa, mga kapatid minamahal, ng ating Diyos amang sumasalangit, sinugong kanyang bugtong na anak. Ipinadama ang kanyang pag-ibig. At sa pamagitan ng pagpapadama ng kanyang pag-ibig, yun ang naging dahilan ng ating kaligtasan. Diba, grabe ang dakilang pag-ibig ng Diyos, grabe ang Diyos. So yun po yung ikalawa, no? How can we bring the good news? Mga kapatid, preach Christ, not ourselves. Pangalawa, tell them the gospel, not our problem. At ikatatlo, mga kapatid, sinasabi rito, don't keep Christ to yourself. Para maihatid natin ang mabuting balita, brothers and sisters, dapat si Kristo ay hindi natin sinasarili. Tandaan natin, walang nagmamay-ari kay Kristo. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, no, maging ang Panginoong Kristo, brothers and sisters, yung kanyang sarili mula sa langit siya'y bumaba, nagministeryo, naglingkod, hindi niya pinagkait. Kung titignan natin, brothers and sisters, no, mismo ang Panginoong Kristo, mga kapatid kami minamahal, talagang yung kanyang buong buhay, no, brothers and sisters, in every day of His lives, no, gumagawa siya ng miracles, nagpapala ng mga kaluluwa, mga kapatid kami minamahal, no, yung mga tupa na kung saan ay parang walang pastol, brothers and sisters, na maraming kasakitan, problema, nagugulumihan, ang lahat ng yan ay inabot niya. At ito rin yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, mangyari sa buhay natin. Don't keep Jesus, don't keep Christ to yourself. Anong silbi ng pagiging Kristiyano natin? Anong silbi ng pagiging believers natin? Anong silbi natin as a body of Christ, mga kapatid minamahal, brothers and sisters, as a church believers, mga kapatid minamahal, mas madaling sabi, no, bilang mananampalataya, kung hindi naman natin ibabahagi si Kristo. Katulad ng sabi ko po kanina, mga kapatid, no, maraming mga tao pagdating kay Jesus tameme. Maraming mga tao pagdating sa Panginoong Kristo, kumbaga bantulot sila, may ibahagi ito. Kung titingnan natin, di ba, mabuti pa, no, hindi naman to commercial, mabuti pa yung Coke, kilala, yung Jollibee, kilala, di ba? Pero minsan nakakalungkot isipin, si Jesus ay kilala lang natin sa salita. Mga kapatid, kilala lang natin sa pangalan. Pero ang tunay na nakakilala kay Kristo, yung tunay, brothers and sisters, na pinagaharian, mga kapatid minamahal ni Kristo, ito yung mga tao na kung saan di sila nahihiya, ay bahagi si Kristo sa sinamang taong makadaupang palad nila, makasalumuhan nila. Biruin niyo po yan, mga kapatid. No? Alam niyo, sa totoo lang, kung merong dapat mahiya, gumagawa ng masama. Halimbawa, yung nagnanakaw, yung pumapatay, brothers and sisters, yan, mahiya tayo, yung mga chinichismis sa kanyang kapitbahay, yung mga gumagawa ng pandaraya, pandurugas. Pero, kung tayo po, mga kapatid ko minamahal, alam natin yung ating kalalagayan sa buhay. Kung tayo po, no, we live in accordance to the gospel, bakit tayo mahiya? Di ba dapat maging proud ka? Bro, yun, tingnan niyo po ito, di ba? Minsan nahiya tayo sa tao, pero sa Diyos hindi. Kung titignan natin, sino yung nagbigay buhay sa iyo? Sino yung nagligtas sa iyo? Sino yung nagpala sa iyo? Di po ba? Sino yung nagpagaling sa iyo? Sino yung nagbigay ng bahay mo, ng sakyan mo? Di ba? Sino yung
Kumbaga, kung titignan natin, di ba yung nagbibigay solusyon sa problema mo? Di ba si Jesus? Hindi dapat natin ikahiya ang Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 10, verse 32 to 33, no? Kung ikinakahiya natin si Kristo sa lupa, pagdating sa harapan, no, ng mga anghel, kasama ng ating Amang sumasalangit, ang sabi ni Jesus, no? Ang sino mang hindi kikilala sa Kanya dito sa lupa, pagdating sa langit ay hindi niya rin kikilanlan. Yan po yung maliwanag pasikat ng araw, no? Kaya, brothers and sisters, we have to confess Christ. You have to testify for Christ. Speak about Christ. Dapat ito yung lagi namumutawi sa bibig natin. No? Hayaan mo lang makornehan yung iba. Kasi minsan may mga tao na sobra ka naman, baka lumampas ka dyan sa langit, puro ka Jesus, Jesus, Jesus. Tingnan niyo po ito, no? Mga kapatid ko minamahal, bilang halimbawa. Di ba? Sa buhay mo na lang, kapag yung isang tao lagi mong iniisip, kapag yung isang tao lagi mong inaalala, kapag yung isang tao lagi malapit sa'yo, di ba? Kahit wala siya doon, kahit wala siya sa harap mo, siya yung laging bukang bibig mo eh. Amen po ba? Kung sino yung tao lagi nakakasama mo, di ba? Kahit minsan wala siya, ibang kausap mo, siya yung laging bukang bibig mo. So, ito rin yung nais ng Diyos, mga kapatid. Na dapat, brothers and sisters, no? Ang sabi nga dito, mga kapatid ko minamahal, no? Ikwento natin siya. Magsalita tayo patungkol sa Kanya. Ibahagi natin siya. Kasi kapag si Jesus ang ibinahagi mo, may mangyayari sa buhay ng isang taong yan. Kasi pag si Jesus ang ibinahagi mo, brothers and sisters, no? Mga kapatid ko minamahal, mabibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Di ba tayo, kung titignan natin, di ba dati, pag tayo nanonood ng sine, tapos na yung pinanood nating sine, pero pag uwi natin, yung pinanood pa rin natin, ang kinakwento natin. Wala namang naitutulong yan, di ba? Bagamat maganda yung pelikula, halimbawa, bagamat may aral. Di ba? Lalo na ito, mga kapatid, di ba? Mas magandang ikwento, ibahagi si Jesus. Katulad po ni Andrew, di ba? Na kapatid ni, itong magkapatid na apostol na ito, no? Si Andrew, kinuwento niya si Jesus kay Peter, no? Ating Panginoong Jesus. Kaya ano nangyari, di ba? Naligtas siya. Kaya dapat ganun ang gawin natin. Don't keep your faith in Jesus to yourself. Huwag mong isarilinin, huwag mong kimkimin. Mga kapatid ko minamahal, yung pananampalataya mo kay Kristo sa sarili mo lamang. Dapat yung pananampalataya, ibinabahagi natin yan. Dapat yung pananampalataya, ibinubulalas natin yan, ibinobroadcast natin yan. Mga kapatid ko minamahal. Kaya ito yung maganda rito, brothers and sisters, don't keep Christ to yourself. No? Huwag nating itago, huwag nating ikahiya si Kristo. Bagkus siya ay ating ipamahagi. Siya ay ating ipamalita na siya ang Diyos na buhay, na nagbabago ng buhay. Na siya ang Diyos noon ngayon magpakailanman, brothers and sisters. Na gumagawa, na pwedeng gumawa, nagigit pa sa ating inaasahan. Don't keep your faith in Jesus to yourself. Don't keep your heart, sabi dito, no? Don't keep your heart for Jesus to yourself. Kaya dapat yung mga nararamdaman natin sa ating kalooban, no, yung mga brothers and sisters, di ba? Dapat hindi mo pinipigilan yan. Minsan, kasi sa atin, di ba, gusto nating mag-share kay Jesus, pero minsan, di ba, nahiya tayo, baka ano sabihin ng ibang tao. Minsan may mga, di ba, may mga gusto tayong sabihin, pero nag-aalangan tayo, tinitingnan natin yung mga nasa paligid natin, nahiya tayo, pero minsan nakakalungkot isipin, nahiya tayo sa katabi natin, nahiya tayo sa kapwa natin, pero kay Jesus hindi. Tandaan natin, mga kapatid, kung meron dapat mahiya, yung gumagawa ng masama. Pero kung tayo alam natin ang ating buhay, mga kapatid, kung tayo ay namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos, dapat, no, buong galak nating ibahagi Panginoong Kristo. Mga kapatid natin. At ang sabi nga rito, no, don't keep your love for Jesus to yourself. Kung nagmamahal ka sa Diyos, di ba, express mo. Kung nagmamahal ka sa Diyos, mga kapatid minamahal, ibahagi mo yan. At yung tao nagmamahal kay Jesus, walang ibang sinasabi yan kundi si Jesus. Walang namumutawi sa bukang bibig niya kundi salita ng Diyos. Yung mga tao nagmamahal kay Jesus, yan yung mga taong laging sumasamba sa Kanya. Laging nagpapasalamat sa Kanya. Yung mga taong yan na nagmamahal kay Jesus, yan yung laging nakikinig sa salita ng Diyos na kahit minsan, mga kapatid minamahal, may umaabala sa Kanya katulad ni Martha.
hindi niya po pinapakailaman, hindi niya po iniisip. Titignan natin, di ba? No? Yan po yung nagmamahal kay Jesus, katulad ni Martha. Di ba? Nakasalampak sa paanan ni Jesus. Habang nagbi-blessing si Jesus, mga kapatid ko minamahal, no? Nandun lang siya nakatanghod. Kahit sinasabi na ng kanyang kapatid, Lord, sabihin niyo naman yung kapatid ko, ang hirap-hirap dito magprito ng longganisa, ng hotdog, ang hirap-hirap dito, nagluluto pa ako ng spaghetti, sabihin niyo naman, tumulong niyo sa akin. Pero ang sabi ni Jesus, di ba, one thing is needed. Martha, masyado ka nag-aalala. Abalang-abala sa maraming bagay, maraming kapinoproblema, isa lang kailangan. Ano yun, mga kapatid? Yung sinasabi ditong love Jesus. At yung love kay Jesus, hindi dapat, mga kapatid ko minamahal, brothers and sisters, sinasarili. Dapat ito ay binabahagi natin sa iba. Katulad ng mga man of God, di ba? Kung titingnan natin, yung kanilang pag-ibig, sinishare nila, mga kapatid, no? Sa kanilang mga pinangangaralan. Kung paano sila, mga kapatid, no? Sumamba kay Lord. Paano sila, brothers and sisters, no? Mag-pray. Kung paano nila gawin yung kanilang daily activities, brothers and sisters, yung kanilang fellowship sa Lord. So ito po yung napakaganda, mga kapatid. Huwag nating sarilinin si Jesus, kasi ang Diyos po ay para sa lahat, no? Naranasan natin ang Diyos, kaya naman nating maranasan ng iba. So yun po yung maganda, brothers and sisters. Napakaganda, mga kapatid ko minamahal, na tayo ay maging blessing, katulad ng Panginoong Kristo. He has chosen to bring good news. Tayo man din ay pinilit hinirang to bring good news. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid ko minamahal, di ba? Sabi ko nga po, i-share ko rin, no? Tayo po'y overwhelmed na sa mga bad news, sa mga fake news. Kaya, it's time, brothers and sisters, na ang ating pong ipamalita, ibahagi, ay ang magandang balita. Tandaan natin, kung ano yung pinapakinggan mo, may malaking epekto sa buhay mo yan. Life is a choice, life is what you make it. Kung nakakaranas ka ng panghihina, pag-aalala, pagkatakot, pangamba, so, ang tanong dyan, ano ba yung pinapakinggan mo? Kasi, kung pinapakinggan mo yung magandang balita, kung pinapakinggan mo yung gospel, no? Lalong-lalo sa panguna ng punong lingkod, sa kanyang pangaral, kung yan ang pinapakinggan natin, brothers and sisters, di nakapagtaka na ano man po yung ating pinagdaraanan, ay kaya mong umiti, kaya mong maging masaya, kaya mong magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, kagalakan. Kasi ang salitang pinapakinggan mo ay nakapagbibigay pag-asa, nakapagpapatatag, nagbibigay kalakasan, nagbibigay kalusugan. Ulitin ko po, sabi ng Proverbs 12:25, nagpapahina sa loob ng isang taong kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Kaya, for us to become a blessing, let us spread the good news. Kung gusto natin maging biyaya at pagpapala, kung gusto natin maging mabilis, kapatid minamahal, na maging normal, talagang normal, yung takbo ng mundong ito. Let us spread the good news. Let us tell them the gospel, preach Jesus, and don't keep Jesus to ourselves. Kaya natin, mga kapatid minamahal, nang laging pumainlang lang ay mabuting balita. Hayaan natin sa pamagitan ng bawat isa sa atin, ang lagi nating ikalat, ang lagi nating ibahagi ay ang salita ng Diyos. At naniniwala tayo, brothers and sisters, as we spread the good news, mga kapatid mamahal, may mangyayaring himala. May magandang mangyayari. May dakilang bagay, mabuting bagay na mangyayari. At naniniwala tayo, as we spread the good news, God will heal the world. Paggagalingin niya ang anumang sugat. At as we spread the gospel, naniniwala tayo, ito ay magiging dahilan pang lahat ng mga nilikha ng Diyos, lahat ng mga tao sa man naroon ay magbalik loob sa atin. At naniniwala tayo, brothers and sisters, na hanggang ngayon, kapatid ko, bagamat sa tingin ng marami ay parang hindi kumikilos ang Diyos, pero we do believe ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang Diyos, mga kapatid na mahal, ay may ginagawa. Kaya
sa ating patuloy na pakikinig ng mabuting balita, samahan natin ang patuloy na pagdadasal, brothers and sisters. Naniniwala tayo, mga minamahal na kapatid, kung saan ang ating sitwasyon, brothers and sisters, ay papalitan ng Panginoon. Gagawin niyang maayos, maganda. At naniniwala po tayo, brothers and sisters, no? Kung ang Diyos ay nagpasimula sa maganda, hindi siya papayag na magtapos ito sa pangit na bagay. Alam natin, brothers and sisters, in Romans 8:28 sabi ng Bible, God works for the good of those who love Him. Paging si Jesus, mga kapatid na mahal, sa kanyang paglabas, sa kanyang earthly ministry, wala po siyang ibang layunin, kundi ipadama ang kabutihan ng Diyos. Kundi, brothers and sisters, no, ipadama ang pagmamahal ng Panginoon. Sa pagpapagaling, sa pagkapalaya, mga kapatid na naman, inaalipin, no, and so on, and so forth. At nawa ngayong hapong ito, no, nawa sa simpleng mensahe ng Panginoon, kayo po'y napagpala. At sa sandaling ito, brothers and sisters, nais ko po kayo anyayahan sa pamagitan ng awiting ito sa simpleng panalangin. Tayo po'y mag-pray. Glory to God, glory to Christ Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Lord God, sa mga salita lang namin napakinggan. Tuloy mong gamitin ang aming punong lingkod, ang iyong mga mangaral upang maging instrumento ng kalakasan, ng tibay ng pananampalataya. Dalangin ko po na pagpalain mo po ang buong pamilya namin, ang pamilyang Pilipino. Ilayo sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon. Ingatan kami sa pang-araw-araw namin buhay. And we do pray right now, Lord God, na kami patuloy mong balutin ng banal mong dugo as our covering, as our protection. At sinasabi nga ng Genesis 15 verse 1, ikaw ang aming balutin kalasag, Lord God, ikaw ang tagapag-ingat namin, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na ikaw din po ang patuloy magkaloob ng pangailangan about sa amin, both physical and spiritual, and anuman pong, O Diyos, pangailangan about sa amin. Buhat sa iyong kayamanan na hindi kailanman maubusan sa pamagitan ni Kristo Jesus namin, Panginoon, in Philippians 4:19, Lord, maasa po kami, Panginoon, na kung paano ka kumilos ng nakaraan sa buhay namin, ay patuloy kami kilos sa buhay namin. Kung paano mo pinagkakaloob ang aming mga pangailangan, naniniwala kami, Lord, na ikaw ang Diyos na lagi namin maasa. Ikaw ang Diyos na laging gumagawa ng milagro ng himala sa amin. At inaangkin na po namin na ngayon pa lamang may nakita man kami sa wala, kami pinagpala. We pray for the Philippines sa ngalan ng Panginoong Kristo. Ang Pilipinas ay pinagpalang bansa. At hindi lang ang bansa Pilipinas, Lord, ang aming pinagdarasan, kundi ang buong mundo, Panginoon. Ginawa nga po, Diyos, ang anumang aming nararanasan, ay yun na pong pawiin sa pamagitan ng Panginoon. And in Jesus' name, we claim 100% victory, answered prayer, in Jesus' mighty name. So ngayong hapong ito, mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Panginoong Kristo. So lagi nating tatandaan, let us be a blessing, spread the good news. Sumatin pong lahat ng kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Kristo sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Ang kinin niyo po nating lahat, bless ka na, bless ka na, bless ka na, kitang-kita. Thank you, Lord.